Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Jackie, isang OFW land base na kasalukuyang nagtatrabaho ngayon dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Nag-share po ako ng aking mga experience about sa paglulon ko sa PGH, sa pagkuha ko ng financial assistance sa OWA, at sa pag-a-apply ko sa mga legal na agency sa Pilipinas as OFW land base at ang mga experience ko sa pagtatrabaho dito sa ibang bansa. Ngayon, sasagutin ko ang mga tanong ng ating mga kababayan na nag-comment sa previous ko na video. Ito ang question ni Kabayan Pogidjo. Shout out sa'yo. I-shortcut ko na lang yung pangalan mo dahil mahaba siya. So ito yung tanong mo sa akin. Ma'am, sana pa-replyan niyo po. Sa Calamba, Laguna lang po ba pwedeng kunin kung sakaling makakuha ng 20,000 pesos po? Salamat. Ang sagot ko sa tanong mo, Kabayan, kung ikaw ay nakatira sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, at Quezon, pwede kang mag-report sa OWA Calamba para makuha mo ang iyong 20,000 pesos na financial assistance sa OWA. Kung ikaw ay active member ng OWA. Kung sakop ka ng Region 4A Kabayan, pwede kang mag-report sa OWA Calamba. Kung ikaw ay taga Cavite Kabayan, pwede kang mag-report sa OWA Calamba. Yun ang na-experience ko dati, Kabayan. Nag-report ako sa OWA Calamba dahil sakop ako ng Region 4A, Calabarzon. Ibig sabihin, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, at Quezon. Yun lang ang pwedeng mag-report sa OWA Calamba, Kabayan. Kung ikaw ay nakatira sa Pasay, sa Metro Manila ka nakatira, pwede kang mag-report sa OWA Pasay. Ibig kong sabihin, Kabayan, kung saan sakop yung lugar mo, doon ka mag-report sa OWA. Ako kasi, Kabayan, sakop ako ng Region 4A dahil nakatira ako sa Cavite. So, yun lang ang konting explanation ko at sagot ko sa tanong mo, Kabayan. Sana nakatulong ako at nakakuha ka ng idea. So next, proceed naman ako sa comment ni Kabayan Janice. Shout out sa iyo, Kabayan. Same lang ba salita ng Qatar at Bahrain? Yes, Kabayan. Same lang sila. Arabic ang salita nila. Nung nasa Qatar ako nagtrabaho, Kabayan, na-experience ko doon, ang salita nila Arabic din. May konting English, dahil yung mga anak ng amo ko ay nakapag-aral na, kaya pwede akong magsalita ng English. At sa amo kong babae naman, Arabic. May konting kaibahan lang, Kabayan. Huwag kang mag-alala dahil magkaintindihan lang kayo kapag naturuan ka or nakapag-OWA ka sa Pilipinas, Kabayan, or nakapag-aral ka ng mga basic Arabic words, Arabic greetings, basic Arabic numbers. Kung nag-training ka sa OWA, Kabayan, magkaintindihan kayo, Kabayan. Same lang sila. Qatar at Bahrain, same lang na Arabic ang salita nila. May kunting kaibahan lang. So, yun lang ang sagot ko sa tanong mo, Kabayan. Sana may nakuha kang idea, naintindihan mo, at nakatulong ako sa iyo. Maraming salamat sa inyong pag-comment at sa inyong suporta. Next, proceed naman ako sa comment ni Kabayan Friends. Shout out sa iyo, Kabayan. Ang kapatid ko po na operahan sa gallbladder stone this week lang. Galing siya sa Bahrain. Wala pa siyang 1 year nakauwi mula sa Bahrain. May makukuha ba siyang cash assistance? Salamat sa pagsagot. Ang sagot ko sa tanong mo, Kabayan, pwede kang pumunta sa OWA sa Pilipinas, sa pinakamalapit na opisina ng OWA sa Pilipinas. Dalhin mo ang passport ng iyong kapatid at mga requirements tulad ng boarding pass niya. Kung may boarding pass pa siya, pwede mong dalhin yan, at yung passport, pinaka-importante na dalhin mo. At pumunta ka sa opisina ng OWA at ikwento mo ang nangyari sa kapatid mo. Sila lang ang makasagot niyan, Kabayan, yung staff ng OWA, dahil sila yung mas nakakaalam kung anong pwedeng ibigay sa kapatid mo dahil naoperahan sa gallbladder. So, OFW siya at
nakauwi siya ng Pilipinas at naoperahan siya sa gallbladder. So, pwede kang mag-report sa OWA sa Pilipinas, kabayan, sa opisina ng OWA at i-inquire mo or magtanong ka sa staff kung anong pwedeng matanggap ng iyong kapatid. So, yon lang ang konting explanation ko at sagot ko sa tanong mo, kabayan. Sana nakatulong ako sa iyo at nakakuha ka ng idea. So, i-share ko lang din sa inyo, kabayan, kung ano yung na-research ko, nabasa ko, na mga information about sa benefits and services of OWA. So, i-share ko sa inyo, kabayan, para magka-idea lang kayo. Babasahin ko kung ano yung na-research ko sa internet. Benefits and services of OWA for OFW members. The Overseas Workers and Welfare Administration, or OWA, is a government agency tasked to protect the interests of overseas Filipino workers, or OFW, by providing services that would be beneficial for them. One becomes an OWA member by paying the $25 membership contribution. All registered members can avail the many OWA services that range from the healthcare, disability and death benefits, scholarship and financial assistance for education and training, workers' assistance, and on-site services and social services and family welfare assistance. Here are the different services that an OWA member and their dependent can enjoy. A. Medical, healthcare, disability, and death benefits. Number 1, disability and dismemberment benefit. A member is entitled to disability dismemberment benefit of up to 50,000 pesos. 2. Total disability benefit. A member is entitled to 100,000 pesos in case of total permanent disability. So, ang ibang na-research ko, kabayan, ilalagay ko na lang sa screen. Para may idea kayo at madagdagan yung knowledge nyo about sa benefits and services sa OWA. So, maraming salamat sa inyong panonood at suporta, sa inyong comment. Sana nakatulong ako at nakakuha kayo ng idea. Hello mga friends! So ito na yung continuation sa mga sinabi ko about sa OWA. Naubos na kasi yung oras ko mga friends, yung free time ko para magsulat. At nabisi si Inday, napagod na rin, so in-screenshot ko na lang. Hi mga friends! Kain tayo, pomelo. Inilabas na ng amo ko sa refrigerator. Pomelo. Nakasulat, hello pomelo, thank you test. So binigay na ni amo sa akin. Kain tayo mga friends. Ayaw nilang kainin, ayaw nilang lasa. Matagal na kasi to. Kung napanood niyo yung dating reels ko, ito yung kasama nun. Kaya matagal na siya. So, dito ako ngayon sa aking laboratory. Besides sa aking bed. Nag-English na naman si Inday. So, kain tayo mga friends. Buongon. Ewan ko kung matamis ba to or yung lasa niya, maasim. Minsan kasi maasim. Sana hindi masugatan. Wala kasi akong kutsilyo. Kasi ang kutsilyo nasa kusina. Mag-cowboy na lang si Inday, be. Ito yung kutsara na maliit ang gamitin ko. Cowgirl pala. Ewan ko kung hindi pa ba ito sira. Ako, baka sira na. Hindi pa, siguro. Ayan siya. Sana nga hindi pa sira. May pagkain si Inday. Kinain ko kaninang tanghalian, cupcake. Hindi ako kumain ng kanin. Cupcake ang kinain ko. Sana hindi pa siya sira.
Dito ko lang muna to ilagay ang basura mamaya. Tapon ni Inday. Sabay sa pagtapon ng basura dun sa kusina. Diba? Isang buo. Pag ayaw nilang kainin, ibibigayan nila isang buo. Pero matagal pa bago ibigay. Dahil namili ang amo ko ng mga bagong prutas. Kaya ito, nilabas na ni amo kasi loaded na sa refrigerator. So, kainin ni Inday. Hindi pa siya sira. Kain tayo mga friends ng buongon. Pumilo. Okay pa naman yung lasa niya. Ang labi ko nagbabalat na naman. Kahit naglagay na ako ng Vaseline. Masarap naman siya. Nakakatulong na rin to para hindi madaling magutom si Inday. Dahil may labahin pa akong tatapusin sa taas. So ito muna ang merienda ni Inday. Buongon. Salamat sa panunood. Hello mga friends! I-share ko sa inyo ang pagbalot ko ng warag inab. Inutusan kasi ako ni amo na magbalot ako ng warag inab. Yan yung grapes leaves or warag inab sa Arabic. Ganyan ang ginagawa ng mga kasambahay dito sa Middle East. Dahil ang mga employer dito or amo dito sa Middle East, mahilig silang kumain ng warag inab. So, ganyan ang ginagawa ni Inday kapag nautusan tayo ni amo na magbalot ng warag inab. So, si amo na ang nagluto ng kanin, yung nilagay ko sa dahon ng grapes. Si amo na ang nagtimpla, si amo na ang nagluto, so ako lang ang tagabalot. So, ganyan ang ginagawa ko kapag magbabalot ako ng warag inab. So, yan ang trabaho ng isang kasambahay o OFW dito sa Middle East. Mahirap siya na trabaho, masakit siya sa likod, nakakangalay siya. Pero wala tayong magawa dahil kailangan nating kumita ng pera. Kailangan nating gawin ang trabaho na inutos sa atin ni amo. Para hindi tayo mapagalitan, hindi tayo masabihan na tamad tayo, so kailangan nating gampanan yung ating obligasyon, yung ating responsibilidad sa bahay ni amo or sa ating mga amo. Kung nagustuhan niyo ang mga topic na sinishare ko sa inyo, pakipress ang like. Mag-comment na rin kayo kung may mga tanong pa kayo sa mga topic na in-explain ko, sinishare ko sa inyo. At pakishare nyo na rin para makatulong ako sa iba. At huwag kalimutang pindutin ang subscribe. At pakipindot ang notification bell. Thank you for watching and God bless.